Dito yung Holy Spirit ko kay Yahweh. Nakatungtong siya sa pangalan ni Yahweh. Ando, no? Sa gitna ni Yahweh. Ito ibibigay ko sa inyo ngayon, ha? Ang pagliligtas na gagawin sa Jerusalem. Ito ang ipinapasabi ni Yahweh. Doon sa mismong Yahweh. Sa Israel ng Diyos na gumawa ng langit at lupa at nagbigay buhay sa tao. Doon siya sa Yahweh. Babasahin ko na lang po. God bless po. Ito magbabasa ako. Nasa 12 po to ng Zacarias. Babasahin ko po to dahil ito binigay sa akin. No? Ang pagliligtas na gagawin sa Jerusalem. Ito ang ipinapasabi ni Yahweh sa Israel. Ng Diyos na gumawa ng langit at lupa at nagbibigay buhay sa tao. Ang Jerusalem ay gagawin kong parang malaking sisidlang puno ng alak upang ang sinumang maghangad lumusob dito ay maging parang lasing na susuray-suray. Ang paglusob sa Jerusalem ay paglusob pa rin sa buong Juda. Sa araw na yaon, ang mga bansa ay magkakaisa laban sa Jerusalem, ngunit gagawin ko itong tulad ng isang malaking bato na mahirap galawin. Sino mang gumalaw nito at maghahanap ng sakit ng katawan, tatakutin ko ang kanilang mga kabayo at magugulo ang mga kawal na sakay nito. Babantayan ko ang Juda at bubulagin ang mga kabayo ng kaaway. Dahil dito, sasabihin ng mga taga-Juda na ang lakas ng Israel ay buhat kay Yahweh na kanilang Diyos. Sa araw na yaon, ang Juda ay gagawin kong parang apoy na tutupok sa kakahuyan at sulo na susunog sa ginapas na palay. Lilipunin niya ang mga bansa sa paligid, samantalang ang mga taga-Jerusalem ay hindi maano. Ang unang pagtatagumpayin ko ay ang mga sambahayan ng Juda upang ang karangalan ng angkan ni David at ang mga taga-Jerusalem ay hindi humigit sa ibang bayan ng Juda. Sa araw na yaon, palalakasin ko ang mga taga-Jerusalem upang maging tulad ni David, pati yaong may hina. Ang sambahayan ni David ay magiging makapangyarihan tulad ng Diyos, tulad ng anghel ni Yahweh na nanguna sa kanila. Sa araw na yaon, mawawasak ang alinmang bansang mangangahas sumakop sa Jerusalem. Ang lahi ni David at ang mga taga-Jerusalem ay gagawin kong mahabagin at mapanalanginin. Sa gayon, pagtingin nila sa kanilang sinibat, ay tatangisan nila itong parang kaisa-isang anak o anak na panganay. Sa araw na yaon, ang iyakan sa Jerusalem ay matutulad sa nangyari noon sa Hadad-rimon sa kapatagan ng Mehido. Tatangis ang buong lupain, ang bawat sambayan, ang lahi ni David, pati ng kababaihan doon, ang lahi ni Natan, pati ng sambayan doon, ang lahi ni Levi, pati ng kababaihan doon, ang hari ni Semi, pati ng kababaihan doon, at ang iba pang lahi, pati ng kanilang kababaihan. Tutuloy ko po sa 13. Sinabi pa ni Yahweh, sa panahong yaon, lilitaw ang isang bukal at lilinisin nito ang kasalanan at karumihan ng sambayan ni David at ng mga taga-Jerusalem. Aalisin ko sa lupain ang lahat ng Diyos-Diyusan at mapapawi sila sa alaala habang panahon. Alisin ko na rin ang mga bulaang propeta at masasamang espiritu. Sakali mang may lumitaw na bulaang propeta, sasabihin ng kanyang mga magulang na hindi siya dapat mabuhay pagkat ginamit pa niya ang kasinungalingan, ang pangalan ni Yahweh. At ang mga magulang, saan ba yan?
at ang mga magulang niya mismo ang papatay sa kanya sa sandaling siya ay magpahayag. Sa araw ngang yaon, wala nang magmamalaking siya ay propeta. Wala nang magdadamit propeta ni magkukunwaring propeta. Bagkus sasabihin nilang sila'y mga hamak na magbubukid lamang. Sa Paul sa kabataan kung may magtanong sa kanya tungkol sa mga pilat niya sa likod, sasabihin niyang yaon ay likha ng mga nagmamahal sa kanya. Ito pa, ang pagpatay sa pastol ni Yahweh. Ito ang sinasabi ni Yahweh. Tabak, kumilos ka laban sa tagapangalaga ng aking mga tupa, laban sa aking pastol. Patayin mo siya upang mangalat ang mga tupa, lilipunin ko naman pati maliliit. Malilipol ang 2/3 bahagi ng naninirahan sa lupain. 1/3 bahagi lamang ang matitira. Ang mga ito'y pararaanin ko sa apoy upang dalisayin tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Tatawag sila sa akin at akin namang diringgin. Sasabihin kong sila ang aking bayan. Sasabihin naman nilang ako ang kanilang Diyos. Salamat po. Ito pa. Babasahin ko pa tong isa na sa 14. Ang Jerusalem at ang ibang bansa. Darating ang araw na pababayaan ni Yahweh na mapasok ang Jerusalem at sa lahat masamsam ay paghati-hatian sa harapan ninyo. Pagkakaisahin ko ang mga bansa laban sa Jerusalem. Lulusobin nila ito, hahalugugin ang lahat ng bahay at gagasain ang mga babae. Ipatatapon ang kalahati sa mga taga-Jerusalem at iiwanan ang kalahati, ngunit ang mga bansang iyon ay dirigmain ni Yahweh tulad ng ginawa niya noong una. Sa araw na yaon, tatayo si Yahweh sa bundok ng mga olibo. Sa gawing silangan ng Jerusalem, magkakaroon ng maluwang na lambak sa gitna ng bundok, pagkat mahati ito mula sa silangan hanggang kanluran. Ang kalahati ay mapupunta sa hilaga, sa timog naman ang kalahati. Sa lambak kayo daraan sa pagtakas tulad ng ginawa ng inyong mga ninuno nang lumindol sa Juda noong panahon ni Haring Uzzias, at si Yahweh ay darating na kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong yaon, wala nang taglamig at hindi na didilim. Mananatiling maliwanag kahit sa gabi. Si Yahweh lamang ang makakaalam kung kailan ito mangyayari. Ang mga agos ng tubig buhat sa Jerusalem ay patuloy sa buong taon patungo sa dagat sa silangan ang kalahati at sa dagat sa kanluran naman ang kalahati. Ang daigdig ay pamamahalaan ni Yahweh, siya lamang at ang kanyang pangalan ang kikilanlin ng lahat. Ang buong lupain ay gagawing kapatagan mula sa Giba hanggang Remon sa timog ng Jerusalem, ngunit ang Jerusalem ay mananatiling mataas mula sa pintuan ng Benjamin, sa lugar ng dating pintuan hanggang sa pintuan sa sulok mula sa bantayan ni Hanael hanggang sa pisaan ng ubas sa hardin ng palasyo. Manatili itong puno ng mamamayan, hindi na muling wawasakin ito'y paghaharian na ng kapayapaan. Ang mga lulusob sa Jerusalem ay padadalhan ni Yahweh ng kakilakilabot na sakit. Buhay pa sila ay mabubulok na ang kanilang laman, mata at dila. Pagkaharian sila ng malaking kaguluhan at sila'y maglalaban. Lulusubin sila ng mga taga-Juda upang ipagtanggol ang Jerusalem at sasamsamin ang maiiwanan nilang kayamanan, ginto, pilak at mga kautusan.
Padadalan din niya ng salot ang kanilang mga kabayo, buriko, kamilyo, asno at iba pang mga hayop. Kapag nalupig ng mga kaaway, lahat ng nakaligtas sa labanan at sa salot ay pupunta sa Jerusalem upang sumamba kay Yahweh ang dakilang hari at makikisama sa pagdiriwang ng pista ng mga tulda. At alinmang bansa hindi sumamba sa dakilang hari ay hindi bibigyan ng ulan. Kapag ang mga Ehipsyo ay di pumunta sa Jerusalem, padadalan din sila ng salot tulad ng ipinadala sa mga bansang hindi nakiisa sa pagdiriwang ng pesta ng mga tulda. Yan ang ipaparusa sa Ehipto at sa mga bansang hindi makikiisa sa pagdiriwang ng nasasabing pesta. Sa araw na yaon, ang mga kampanilyang palamuti sa mga kabayong pandigma ay susulatan ng ganito, itinalaga kay Yahweh. Magiging sagrado ang lahat ng lutuan sa templo tulad ng mga palanggana sa harap ng altar. Lahat ng lutuan sa Jerusalem at Juda ay magiging tangi para kay Yahweh upang magamit sa lahat ng paghahandog at mawawala na ang mga mangangalakal sa templo ni Yahweh. At alam niyo kung saan siya nag-react dito sa 15 ng 14:15. Padadalhan din niya ng salot ang kanilang mga kabayo, buriko, kamilyo, asno at iba pang mga hayop. Doon. Nag-react siya doon. Bago matapos yung nag-react siya. Salamat po sa inyo kung kayo nakikinig. Salamat uli, Panginoon, at syempre sa aking Holy Spirit na nagturo ng mga mensaheng ito para marinig nating lahat dahil ito ang binigay niya sa akin. At tumuntong yung Holy Spirit ko doon sa 12 na Yahweh, pangalang Yahweh. Doon siya tumuntong. Salamat sa ulitin. Kapayapaan sa ating lahat at kaligtasan. Lagi tayong ligtas araw-araw sa ating mga buhay-buhay. Salamat po sa ulitin mga amigo, mga amiga sa inyong pakikinig. God bless po.